Ah, si Pulong Duterte naman ngayon, mga kababayan, ang iniimbisiga ng DOJ, pati yung asawa ni Sara. Ito ngayon, mga kababayan, ang pinaka-latest na balita ngayon. Yan po, March 2. Published by abogado.com.ph, DOJ probes new evidence versus Paulo Duterte, BP Sara's husband, in Davao drug trade. Matitindi po yung mga kasong kinasasangkutan ng mga Duterte, pati yung asawa ni Sara Duterte. Yan, si Atty. Man Scarpio, saka si Pulong. Sabi dito sa balita po, yung Department of Justice is set to examine new evidence linking Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte and lawyer Man Scarpio, yung husband ni Vice President Sara Duterte, to the notorious Davao Group, a syndicate allegedly facilitating large-scale drug smuggling. Ito'y batay, mga kababayan, doon sa nauna ng sinubmit na supplemental complaint affidavits ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kung saan nag-submit siya, mga kababayan, nag-introduce siya ng mga bagong ebidensya that allegedly strengthens their links to the smuggling of 6.4 billion worth ng shabu sa ating bansa noong 2017. Ito yung mga kaso, mga kababayan, na kagimbal-gimbal, kahindik-hindik, droga. Yung mga kaso na pinail ng Duterte administration kay dating Senadora Laila de Lima. Yung ngayon ang ikinakaso din laban sa kanila, drug case. Yan po. The affidavits includes the sworn statements of customs broker Mark Ruben Tagoba II and former Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Ito yung mga nagsalita po na mga witnesses doon sa Quadcom. Si Guban, tapos si Tagoba. Kung saan direktang inimplicate si Pulong, saka po si Man Scarpio, in what they claim was a well-organized smuggling operation facilitated by a group known as the Davao Group. So sabi dito sa balita, Tagoba's judicial affidavit executed on August 27, 2024 described his dealings with several individuals allegedly involved in smuggling operations. Pinangalanan niya ang ilang mga intermediaries within the Bureau of Customs who reportedly coordinated shipments and ensured their passage through the so-called Green Lane, bypassing customs inspection. More significantly, Tagoba affirmed the existence of the so-called Davao Group and its role in the illicit trade. He alleged that Congressman Pulong Duterte and Atty. Man Scarpio, yung asawa ni Sara, played the key roles as the group's protectors by using their influence to facilitate the seamless entry ng mga kontrabando, ng shipments ng mga kontrabando. Pumunta pa nga daw siya doon sa Davao para mag-remit ng pera. 5 million yata yon yung nabanggit niya doon sa Quadcom. Pwede ninyong i-review po yung testimony. So ang ginawa, mga kababayan, ni Trillanes, yung mismong mga testimonies nitong mga witnesses doon sa Quadcom investigation, ito yung kanyang ginamit sa supplemental affidavit. On the other hand, sabi rito, Guban, in his affidavit dated September 2, 2024, claimed that Duterte and Carpio, along with Davao City Councilor Nilo Ismol Abiliera Jr., were key figures in drug smuggling operations. His testimony, originally submitted to a congressional committee noong 2018, was revived as new evidence in Trillanes' case. Guban alleged that he was coerced into falsely implicating former police official Eduardo Asierto while being pressured to withhold the identities of the real masterminds behind the smuggling network. He asserted that Michael Yang, a Chinese businessman with ties to former President Rodrigo Duterte, worked alongside suspected drug trafficker Charlie Tan to facilitate shipments. His affidavit, while focused on a separate drug smuggling case involving magnetic lifters filled with billions of pesos worth of shabu,
in 2018 was submitted as supporting evidence to establish the continuous operations of Davao Group and its alleged protectors. So, ganun katindi mga kababayan ang sitwasyon ngayon ng mga Duterte. So, sabi po ni Trillanes, ito ang niyang mga ebidensya, pinapalakas nito ang una ng assertions that former President Duterte's war on drugs was a farce. Piki yung drug war, yun ang pinalalabas mga kababayan, sinasabi ni Trillanes. Hindi man totoo. Kung di, yung intensyon, sabi ng dating senador, labanan man lang po yung kompetisyon sa negosyo. Yan ang sabi niya dito. They killed thousands of small-time drug users while protecting Anya and partnering with big-time drug lords. So sabi ng dating senador, this is not Anya just corruption, this is an organized criminal enterprise that control the drug trade in the Philippines. So yan po ang mga kaabang-abang na mga balita sa mga susunod na araw pag sinagawa na po yung full-blown investigation ng Department of Justice. Kasi sabi rito, itong mga bagong ebidensya laban kay Pulong at yung asawa ni Sara, si Man Scarpio, iimbestigahan na ng DOJ. So sabay-sabay siya mga kababayan. Habang yung impeachment trial, nakambang impeachment trial ay sisimula na po mga kababayan in the coming months. Kasi palakas ng palakas mga kababayan yung pressure kay Chis Escudero na kailangan na niyang simulan na to. Ay bagong statement po si Attorney Congressman Joel Chua. Baka niya kung tumagal pa, patuloy na madidelay yung impeachment trial kay Sara, baka yung mga ebidensya, pati yung mga witnesses niya, magsipag-atras. Ayan witness evidence tampering fears raised as Senate sets Sara Duterte trial in July. Yan ang sabi ng isa sa mga House prosecutors. Yan ang babala, warning ni Manila Congressman Joel Chua, one of the 11 appointed House prosecutors. Nasabi niya, walang garantiya niya that circumstances will remain unchanged as the House and Senate prepare for the trial. Malamang masisi nito si Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, pag nadiskaril po. Kaya siguro kabayang Chis Escudero, pag-isipan mong mabuti. Baka kayo po yung masisi nito. Sabi ni Chua, the longer Congress delays anya the impeachment proceedings, the higher the risk of witnesses feeling discouraged, backing out due to security concerns. Kaya sabi po ng Manila Congressman, kaya maaarian niya hanggat maari, mas magandang masimula na. Nang sa ganon matapos na rin yung anxiety at yung takot and uncertainty ng mga testigo namin. So sabi ni Chua, na yung prosecution panel niya is discussing whether to formally appeal to the Senate for an earlier trial date. Pero sabi niya, nire-respeto pa rin nila siyempre ang desisyon ni Senate President Chis Escudero. Although sila daw sa House prosecution, they're exhausting all means to protect the integrity of witnesses sa kayong mga ebidensya. Tingin natin mga kababayan, balido yung mga apprehensions, yung mga sinasabi po nitong si Congressman Joel Chua. Sabi ni Chua, the campaign period of the 2025 midterm election is not enough reason for the impeachment trial to take place as much later date. Kami rin po, meron din kaming mga kampanya na tinutugunan sa kanya-kanyang distrito. Pero at the end of the day, we have to do our job as mandated by the Constitution. Yung mga senador po, nasa pasyalan po, nasa abroad daw. Frustrated nga po si Coco Pimentel kasi hindi nangyari nung Friday. Nagsasuggest sana siya na magka-caucus. Paano mangyari yung caucus po? Wala nang mga senador na gustong mag-caucus other than si Coco Pimentel. Kasi sabi ni Chis Escudero, ayaw daw ng mga senador. Most senators oppose caucus for VP Duterte impeachment trial. Busy daw kasi yung mga senador. Tinanong ko ang iba hindi rin naman nila gusto at busy din. How can it be an all senators caucus when most are traveling and some are abroad
some are not available, and some are not interested. And as I've said, kahit anong gawin namin, hanggat walang sesyon, wala naman kaming masisimulan, sabi ni Chis Escudero. Kaya frustrated po si Coco Pimentel. Yan o. Pimentel disappointed. There's no Senate caucus on BP Duterte's impeachment trial. Yan ang sabi niya. Disappointed ako dahil lalo na sinulat ko pa nga yung opinion ko para mabasa ng lahat eh. So ibig sabihin nun, wala tayong nakumbinsi. Meron namang klarong legal basis yung ating sinabi. Klaro naman yung argumento natin. Pimentel said that the majority may have supported Escudero's decision. Ito sinabi to kay SP. I-assume ko na na yung latest decision mo ay merong backing ng majority senators. Sinabi niya sa akin, tama daw na i-assume ko yun. Tama daw. So ang ibig sabihin nun, confident si SP Chis o talagang binigyan siya ng backing ng majority. So ito na po yung sabi schedule ng timeline ng mangyayari sa impeachment trial. June 2, resumption ng session and presentation of articles of impeachment. June 3, convening of impeachment court in oath-taking of incumbent senator judges. June 4, issuance of summons. June 14 to 24, reception of pleadings. June 24 to July 25, pre-trial. July 28, inaugural session of the Senate of the 20th Congress na. July 29, oath-taking ng newly elected senator judges before sitting as impeachment court. July 30, start pa lang ng trial. Busy yung mga senador, walang panahon. May panahon sila magkobra ng sweldo. Buwan-buwan kahit bakasyon, may sweldo sila. Kahit walang sesyon. Masarap maging senador, kaya kahit yung mga pinabili lang ng suka. Di ba? Sabi ng ating Pangulo, gusto nang magsenador. Di ba? At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.